Papasalamat po namin sa buhay ng mga manggagawa. Inaalala po namin ang lahat ng mga manggagawa. Inaalala namin sila sa kanilang buhay, sa kanilang kalagayan naming Panginoon, at gayon din naman ang kanilang ministeryo para sa pamayanan. Panginoon, ingatan niyo po sila, samahan niyo po sila. Naalala namin ang mga manggagawa ng daigdig. Lalo't higit sa mga sandaling ito na mayroong mga karanasan, aming Panginoon, na nagkakaroon ng sakuna, aming Panginoon, o aksidente ang mga manggagawa, katulad po doon sa Bangladesh, na maraming mga manggagawa po doon sa isang factory ang binawian ng buhay. Panginoon, ang mga kalagayang ito ay isang nakalulungkot na larawan ng buhay na kinakaharap ng mga manggagawa. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang kalagayang iyon ng mga manggagawa sa bansang Bangladesh at sa iba pang mga bansa sa daigdig. Ang lahat ng mga manggagawa, aming Panginoon, ay inyong itinalaga upang patuloy na gumawa para sa buhay ng lahat, para sa kaganapan ng buhay, batay sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyong patnubay at sa inyong mga paggagawad ng inyong kasagutan, katugunan sa aming mga panalangin. Panginoon, salamat sa biyaya, liligtas na ginagawad po ninyo. Ang lahat nga po ng ito ay aming itinataas sa aming Panginoon ng may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. First the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Inaanyayahan po ang lahat na buksan po natin ang ating mga Biblia. Ang ating pong pagbasang tugunan po mula po sa aklat ni Isaías, Kapitulo 65, mga talatang 21 hanggang 25. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Itulad noong una, sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hinirang. Lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinagpagalan. Anumang gawaing pagpapagalan nila'y tiyak magbubunga, hindi magdaranas ng mga sakuna, yaong anak nila. Pagpapalain ko, yaong lahi nila, maging susunod pa, magpakailan may iingatan sila. Ang langin nila'y kahit di patapos, ay aking diringin, ibibigay ko na yaong hinihiling. Sabay po tayo, dito'y magsasalong pa magkakapatid, ang lobo at tupa, kakain ng damo, pati ang leon tulad ng baka, at ang ahas ng mga pagkaialaw, kahit tapakan mo'y di ka mangangamba. Magiging panatag, wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Siyon ay walang pinsala o umang masama.
Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata ay 20, ang mga talata 1 hanggang 16. Ang mga manggagawa sa ubasan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-12 ng tanghali at nang mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-15 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa akin? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Tinanggap natin ang banal na karunungan mula sa pagkarinig at pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tayo magsabi ng Amen. Panay ilaw sa ating lalakaran, tubig ng langit na bukal, nating naglalakbay.
God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatanungin po natin ang mga bata. Ready na ba kayo sa ating katanungan? Ready na? Amen? Sino sa inyo ang gustong maging pastor o maging katulad ni D.M. Marie at D.M. Liway? Taas ang kamay. Ayun. Talagang nakikita natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Opo, kaya katulad po ng ating pinapaalaala, ipanalangin natin ang ating mga anak at mga apo, yung pong mga nagtataas ng kamay, kung sino man po sa inyo ang may anak o may apo na naririto at nagtaas ng kamay, panalangin po natin para sa kanilang paglaki ay patuloy pa rin silang nakataas ang kamay. At yun din namang ating pong napakahalagang pananagutan, ihanda natin ang ating pong mga bulsa. Ihanda natin ang ating pong mga anyo ng pagtataguyod sa kanila, sapagkat kailangan po natin ang suportahan ang kanila pong ministerial formation o yung kanilang pag-aaral sa ating mga seminaryo. Amen po ba? Kaya po lahat tayo ay may pananagutan at ipanalangin natin ang McGill Memorial Church ay maging sentro at maging balon o bukal ng mga manggagawa sa dakupong ito ng Quezon, lalo't higit ay dito po sa Lucena. Purihin po natin ang Panginoon. Sino po ba yung bata na naririto sa unahan? Napansin niyo po ba yung kanyang ginagawa, yung pong nasa unahan? At yung lahat po ng mga bata na mayroon pong action sa pagkanta. Tunay nga lamang po na sa kanilang ginawa, tunay nga lamang po na wala pong sabihin natin na wala pong sakalingkingan. Ano po, yung ano po ba yung Giyomi? Ano ho? Amen? Di po ba? Walang sinabi yung Giyomi sa kanilang ginawa. Dahil ito ay para sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong mga anak at mga bata. Kaya ito pong magandang matutunan natin, ano ho? Ang mga paggalaw ng ating pong katawan para sa Panginoon. Ano man po ang ating gagawin, ito ay para sa pagpupuri sa Panginoon. Lalo itong mga bata, ngayon pa lamang natututuhan nila ang magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo magsabi, salamat sa lahat ng mga manggagawa. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, bakit ka gumagawa o nagtatrabaho? Bakit tayo gumagawa o nagtatrabaho? May isa pong nagtanong sa 3 tao na magkakasama na nagtatrabaho sa isang hukay. At ganito po yung katanungan dun sa 3 tao na magkakasama na nagtatrabaho dun sa isang hukay. Ang tanong po ay, ano ang ginagawa? Yung pong unang tao na tinanong ay sumagot, ano ang iyong ginagawa? Ang kanyang sagot, di mo ba nakikita, naghuhukay ako? Yung pong ikalawa namang tao na tinanong, ano ang iyong ginagawa? Ang kanyang sagot, nagtatrabaho ako upang kumita. Ay yung pong ikatlong tao na tinanong, ano ang iyong ginagawa? Ang kanyang kasagutan, gumagawa ako ng katedral. Gumagawa ako ng katedral. Opo, bakit tayo
gumagawa o bakit tayo nagtatrabaho? Doon po sa narinig nating tatlong kasagutan ng tatlong nagtatrabaho, depende po sa ating pananaw kung papaano natin pinapahalagahan sa ating buhay ang ating paggawa o ang ating pagtatrabaho. Subalit, alalahanin po natin na ang lahat ng anyo ng paggawa ay marangal at banal. Kaya nga po sinabi ng isang pinakamataas na leader ng pinakamalaking simbahan sa buong mundo, ang kanyang sabi po, hinggil sa pagtatrabaho o hinggil sa work ay ganito: work is a calling in the development and dignity of people. Work is a calling in the development and dignity of people. Opo, napakaganda po na pagbibigay ng kahulugan kung ano ang pagtatrabaho. Opo, mga minamahal na mga kapatid, sa umagang ito, inaanyayahan ko po na tayo ay magnilay sa paksang para sa buhay na ganap ng lahat. Kung kaya po, inaanyayahan ko na sabay-sabay po nating sabihin, mabuhay at pagpalain ang lahat ng mga manggagawa. Sabay-sabay po tayo. Mabuhay at pagpalain ang lahat ng mga manggagawa. Palakpakan po natin ang lahat ng mga manggagawa. Ang ating pong teksto na mula sa aklat ng Propeta Isaias, ang mga talata ay 21 hanggang 25, ay naglalarawan po ng isang bagong langit at bagong lupa. Sabihin nga po natin, bagong langit at bagong lupa. At ganito po ang ating makikita sa paglalarawan ni Propeta Isaias sa bagong langit at lupa. Ang bagong langit at lupa ay isang lupain na kung saan ay walang nagsasamantala sa kanyang kapwa. Ang bagong langit at lupa ay isang lupain na kung saan ang lahat ay may sariling kabuhayan. Ang lahat ay mayroong sariling tahanan at ang lahat ay mayroong pagkain. Opo, kung wala nga namang pong nagsasamantala sa kanyang kapwa, ay naroon po yung sapat para sa kabuhayan, para sa tahanan, at para sa pagkain. Wala po na maghihikahos, wala po na magiging palaboy dahil walang tahanan, at gayon din naman, wala pong magugutom sapagkat wala po na nagsasamantala sa kanyang kapwa. At sa bagong langit at lupa, inilalarawan ang isang matahimik at mapayapang buhay. At naroroon ang lahat ng pangangailangan. Opo, tunay nga lamang na napakainam ng pagsasalarawang ito ni Propeta Isaias sa isang bagong langit at lupa. Samantala, sa Ebanghelyo po ayon kay Mateo, sa Kabanata 20, ang talata ay 1 hanggang 16. Ipinapakita po sa talinhaga na sa paggawa, walang dapat na maapi. Sabihin po natin, walang dapat na maapi. Isa pa po, laksan natin, walang dapat na maapi. Noong pong unang panahon, doon po sa Judea, sa umaga po ay nagtitipon-tipon sa liwasang bayan o sa plaza ang mga taong ibig magtrabaho. So, naruroon po sila, nagko-congregate po sila doon. Nagsasama-sama yung gustong magtrabaho. At naghihintay na tawagin ng sino mang may ipagagawa. Kung minsan, lumilipas ang maghapon na walang tumatawag sa kanila. Dahil dito, wala silang maiuwing pagkain o ikabubuhay sa kanilang mag-anak. Kung may tatawag, pinag-uusapan muna kung magkano ang ibabayad sa maghapong pagtatrabaho. At mula po sa talinhagang ito, ayon kay Mateo,
ipinababatid po sa atin, una, ang kalooban at layunin ng Diyos na ang manggagawa at ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng buhay na ganap. Ang lahat ng manggagawa at ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng buhay na ganap. Ikalawa po, mula sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, mas mahalaga ang buhay o paggawa kaysa bayad sa paggawa. Mas mahalaga ang buhay o paggawa kaysa bayad sa paggawa. At ikatlo, sa mga manggagawa, ang trabaho po ay buhay. Kung walang trabaho, wala ring buhay. Gayunman, higit na mahalaga ang buhay kaysa kabayaran sa paggawa. Sa ating pong pagdiriwang ngayon ng International Working Sunday o International Labor Sunday, dahil sa May 1 po ay International Working Day o International Labor Day, ating pong kinikilala at pinasasalamatan ang lahat ng mga manggagawa sa daigdig at gayon din naman ang lahat ng mga manggagawa sa ating bansa. Inaalaala po natin na ang paggawa ang siyang sandigan ng bansa. Inaalaala natin na ang paggawa ang siyang makina at susi ng kaunlaran. Kung mahina po ang ating paggawa, kung walang maraming nagtatrabaho, kung kakaunti ang employed, ay sigurado po na mahina ang isang bansa at maaring mabagal ang pag-unlad ng isang bansa. Kaya nga po, kung masigla ang paggawa, tunay na naroon, mabilis ang kaunlaran ng isang pamayanan, ng isang pamayanan o ng isang bansa. Kung kaya nga po, ang paggawa ay sandigan ng bansa sapagkat itong makina at susi ng kaunlaran. Ayon po sa konstitusyon ng ating bansa, ito ang pinakamahalagang sandalan ng ekonomiya, ang paggawa. Kaya naman po, ito ay binibigyan ng pansin. Ito po ay pinapahalagahan natin ang paggawa. Ito ang sandalan ng ating ekonomiya. Sa totoo lamang, maraming mga batas na dapat ay nakatutulong sa mga manggagawa. Subalit, ang mga manggagawa, sila ay patuloy na pinagkakaitan at naaapi pa rin. At siyang pinakaapi sa lipunan. Mukhang hindi po magandang pakinggan yon o nakalulungkot kapag sinabi natin sila ay naaapi pa rin